Hello po, magandang gabi po. Payapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong topic tungkol po sa mga saksi, yung huling sugo po. Yun po yung ating topic. The Last Messenger, yun po yung ating topic, yung mga saksi ng Panginoong Hesus. Yun po yung ating topic. Yung huling sugo po, ang ating topic. The last messenger of God before our Lord Jesus Christ His return. Ganun po, yun po yung ating topic. Ang huling sugo ng Diyos bago bumalik ang Panginoong Yesus. Kasi baka maloko kayo ng mga nagpapanggap na huling sugo. Kaya ituturo ko po sa inyo yung huling sugo po ng Diyos. Yung huling sugo po ng Panginoong Yesus bago siya bumalik sa sanlibutan para kunin po yung maliligtas. Yun po yung topic natin, yung huling sugo po. The last of messenger of God before our Lord Jesus Christ is coming back in the world. Ganun po. Yun po yung ating paksa, ating pong topic, yung huling sugo po ng Diyos. Ganun po. Yun po yung ating topic. Bago ko po kasi suguin ng Diyos yung tao, kailangan nakita mo siya, ganun, nakita mo yung tao. Kasi bawal po sa Diyos yung sasaksi ka, di ba, hindi mo naman siya nakita. O dapat sumaksi ka yung nakita mo. Kaya yun po yung ating paksa, yung huling sugo ng Diyos, yung mga saksi ng Panginoong Yesus. Sinaksihan ng mga apostol ng mga sugo na ang sumasampalataya sa Panginoong Hesus o magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan at maliligtas. Yun po yung ating paksa, ating pong topic, ang sumampalataya sa Panginoong Hesus maliligtas. Yun po yung ating paksa, yung huling sugo ng Diyos bago po dumating ang Panginoong Hesus. Kasi meron pong nagpapanggap ng mga bulaan na siya raw yung huling sugo ng Diyos. Meron bang huling sugo ng Diyos? Patay na. Hindi po. Ang huling sugo po ng Diyos, yung nasa Apokalipsis po, yun po yung huling sugo. Nasa Apokalipsis 11. Yun po. Bawal pong sa batas po ng tao at ng Diyos, bawal kang sumaksi sa mga hindi katotohanan. Yung sasaksi ka sa hindi katotohanan, bawal po yun. Kaya yung mga sugo ng Diyos, sila yung saksi, yung mga apostol. Ganun po. Sinaksihan nila na ang Panginoong Yesus, pag sumampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. O sinaksihan ng mga apostol. Sinaksihan din nila na ang Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Ganun po. Sinaksihan din nila na ang sumampalataya sa Panginoong Hesus, meron pong buhay na walang hanggan. Ganun po. Kasi sa batas ng Diyos, ng tao, bawal kang sumaksi. Pagka yung sumaksi ka sa mga, halimbawa may kaso dito sa tao, sa Pilipinas, sumaksi ka, hindi totoo. Pwede ka rin makulong nun, ganun po. Kaya ang saksi ng Diyos, yung kanyang mga apostol, at saka yung nasa Apokalipsis, yung Diyos na sinasaksiyan nila, yung Panginoong Yesus, yun po yung sinasaksiyan nilang Diyos. Yung Panginoong Yesus. Sinaksiyan nila na ang sumampalataya sa Panginoong Yesus, may buhay na walang hanggan. O sinaksiyan nila
na ang Panginoong Hesus Diyos. Ayun po. Kailangan, ang saksi po, kailangan isa o dalawa, tatlo. Pero yung saksi ng Panginoong Hesus, marami. Mga apostol, saka yung mga sinugo niya. Sinaksihan nila ang Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Yun po. Ganun po. Yun po yung ating paksa, yung mga saksi ng Panginoong Hesus. Bago siya bumalik sa sanlibutan, ganun po. Ito po, marami po yung saksi rito, yung saksi ng Panginoong Hesus na sasaksihan siya na sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ng patawaran ng kasalanan, at sinaksihan din ng mga apostol na siya ay Diyos, o ganun. Ayun po yung ating paksa topic na yung huling sugo ng Diyos. Yung saksi niya, ganun. Yun po yung ating paksa topic. Ang unang saksi ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus, yung mga apostol niya, yun po, yung mga propeta, ganun. O sila po yung unang saksi na pinatunayan nila na ang Panginoong Hesus Diyos. Tapos yung bago dumating ang Panginoong Hesus muli sa sanlibutan, meron siyang huling saksi, yung dalawa. Yun po yung huling sugo, kasi may mga reliyon dyan may mga sekta dyan Nagpapanggap sila na sila yung huling sugo Marami silang nabubulag ang isip. Kaya ito po yung paksa natin, yung huling sugo ng Diyos. Ganun po, God bless po. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, kailangan sumaksi ka yung nakita mo yung isang bagay, di ba? O ganun, bawal kasing sumaksi pagka hindi totoo yung sasaksi ka, hindi totoo. Ito, sinaksihan nila yung Panginoong Hesus, Diyos, at may buhay na walang hanggang sumampalataya sa Kanya. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, dito po sa Isaias 43:10, kay aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin. At inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyo ang una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. O yun o wala nang Diyos na magkakaroon pa, sabi rito ng Panginoong Diyos na inanyo sa Kanya. Patuloy ko po, ako sa makatid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon. At ako ang Diyos. O yun, siya yung Diyos. Ang tinutukoy ditong saksi, marami to. Sabi rito, kayo ang aking mga saksi. O marami yung saksi. Hindi naman nila pwedeng saksihin yung Ama, yung Diyos na Ama, na yun yung Diyos na bumaba. Kasi nga, wala pang nakakita sa Ama Kaya yung sinasaksihan nilang Diyos ng mga apostol, yung Panginoong Hesus po yun. Hindi naman, paano ka sasaksi sa isang bagay na hindi mo nakita? Kailangan nakita mo. Ang Panginoong Hesus nakita nila. O sinaksihan ni Isaiah, sinaksihan ng mga propeta. Ganun. Ang tinutukoy ng mga saksi dito, tinutukoy na Diyos dito, yung Panginoong Hesus, kasi siya lang naman yung Diyos na bumaba sa lupa nakita nila Kailangan sasaksi ka sa bagay na nakita mo. Kasi kung hindi mo nakita, hindi mo na kasinungalingan yun pagka hindi sumasaksi ka tapos hindi mo naman nakita. Kaya pinatutunayan, ang saksi rito yung marami. Sasaksihan mo yung Ama, yun yung Diyos, hindi mo naman nakita, di ba? O ganun po, kaya tinutukoy na Diyos dito sa Isaiah, yung Panginoong Hesus, kasi siya yung nakitang Diyos At saka yung Ama, hindi pa naman nagsasalita yan sa mga tao sa lupa, kundi ang Panginoong Hesus. Ito, kasi maraming mga saksi ang tinutukoy dito, sabi rito sa 43:10 ng Isaiah, kay aking mga saksi, maraming saksi ito. Ang sinasaksihan nila rito ng Diyos, yung Panginoong Hesus, yung sumampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan, at saka yung sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan, yung sinaksihan ng mga apostol at ng mga propeta. At saka yung
pinatunayan nila, sinaksiyan nila na ang Panginoong Yesus Diyos. Yun po yung ating paksa topic natin, yung huling saksi ng Panginoong Yesus ng Diyos, yung muling sugo. Dahil marami pong nagpapanggap na siya raw, kasi may mga nagpapanggap diyan na huling sugo sabi, may ganyang sekta, siya raw yung huling sugo. Kaya ito yung paksa natin para maintindihan nyo, yung huling sugo, yung nasa Apokalipsis bago dumating po ang Panginoong Yesus. Basahin ko po sa inyong muli kasi maraming saksi ito. Kayo aking mga saksi, totoo. Kayo aking mga saksi, maraming saksi ito, sabi ng Panginoong Diyos, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin. At inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyo ang una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. O, ang Panginoong Yesus lang naman tagapagligtas, di ba? Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayong aking mga saksi, sabi ng Panginoon. At ako ang Diyos. O, wala namang nagpakilalang Diyos sa lupa na mabumaba, kundi ang Panginoong Yesus, di ba? O, sabi nga ng mga Hudyo nagpapakanwari kang Diyos na bagamat ikaw ay tao. Kasi nga, nagpakilala siya sa mga Hudyo na siya ay Diyos. Kaya nga binato siya dahil siya yung sinasaksiyan ng mga apostol na siya yung Diyos. Ganun po. Siya talaga yung Diyos na nagpakita. Ang sumampalataya sa Kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nga, kailangan bago ka sumaksi sa isang bagay, kailangan alam mo, nakita mo. Ganon, yung mga apostol, ganon ang ginawa. Sinaksiyan nila ang Panginoong Yesus kasi nakita nila at nahipo yung kamay. Pinatotohanan nila na yun yung Diyos o ang Panginoong Yesus. Sumampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Isa lang kasi ng pagka-Diyos yung ating Ama at saka Panginoong Yesus. Ganon po yun. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito, no? Kailangan sasaksi ka sa bagay na totoo dahil sasaksi ka kung kasinungalingan, bawal yun sa Diyos. Sabi nga, sa patutuo ng dalawang saksi, patotohanan ng bawat salita, sabi ng Panginoong Yesus. Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito po sa 1:3 Gs. Sumagot si Jesus, sa kanya'y sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Ang nalalaman namin ay sinasalita namin at ang aming nakita ay pinatotohanan namin. Okay, dapat sasaksi ka yung nakita mo, yung patotohanan mo. Kasi bawal sa Diyos yung sasaksi ka tapos di mo alam. Kahit sa mga kaso sa mga tao, pag sumaksi ka, hindi mo alam, bawal po yun. Kailangan sumaksi ka, titistigo ka sa isang bagay, kailangan nakita mo, nahipo mo. Ganun din dito, yung sinaksiyan ng mga apostol, ang Panginoong Hesus Diyos, yun. Ganun po yun. Ito, basahin ko po sa inyo muli, dito sa 1:3-11. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ang nalalaman namin ay sinasalita namin. At ang aming nakita ay pinototohanan namin. At hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Yun, Kailangan sasaksi ka sa bagay na nakita mo. Yun. Gaya ng Panginoong Yesus. Nakita siya ng mga apostol. Di ba? Kaya yun, ang sabi ng mga apostol, may buhay na walang hanggan ang sasampalataya sa Kanya. Yun po yung, sasaksi ka dapat sa bagay na nakita mo, yung sabi ng banal na kasulatan. Dahil pagka sumaksi ka sa kasinungalingan, bawal yon. Sinaksiyan ng mga apostol, ang sumampalataya sa Panginoong Yesus, mayroong buhay na walang hanggan. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, Kung sumampalataya sa Panginoong Yesus, may buhay na walang hanggan. Ito po, yung sabi ng
magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan at magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. O, dito muna po sa Gawa. Basahin ko sa inyo rito. Sinaksihan nila rito. Ang mga saksi ng tinutukoy doon, yung mga apostol, kayo ang aking mga saksi. O ang sasaksihan nilang Diyos, yung Panginoong Yesus. Kasi nakita nila, hindi naman bumababa yung Ama para saksihan nila, di ba po? Na yun yung Diyos. Yung sinaksihan nila, yung Panginoong Yesus. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, no? Sa may Gawa 40 hanggang 43. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una. Ayun, mga saksi sila, yung mga apostol. Sabi rito, ito po, basahin ko po sa inyo muli. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksing hinirang ng Diyos ng una. O sino ba yung humirang ng Diyos? O di ba hinirang niya yung mga apostol? O hinirang nila, kaya yung sinasaksihan nila Diyos yun, yung Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito sa Gawa 41. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksing hinirang ng Diyos ng una. O, sino ba humirang? Ang Panginoong Yesus. Kasi nga sinasaksihan nila yung Diyos Panginoong Yesus po yung sinasaksihan nilang Diyos. Basahin ko po sa inyo muli. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksing hinirang ng Diyos ng una. O yung mga apostol yung hinirang niya Siya yung Diyos na humirang sa mga apostol Kaya pinatotohanan nilang saksi yung Panginoong Yesus po yun. Sila yung mga saksi ng Panginoong Yesus, yung mga apostol. Basahin ko sa inyong muli ito, tapos patuloy ko po. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksing hinirang ng Diyos ng una. Sa mga katwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom, nakasalo niya. Siya yung kumain at uminom na Diyos na humirang, sabi rito. Patuloy ko po. Pagkatapos ng siya muling mabuhay sa mga patay at sa amin ipinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta. Sinaksihan din ng Panginoong Yesus ng mga propeta nung lumang tipan. Ito po yung ibig sabihin nun. Nang bawat sumasampalataya sa Kanya, magkakamit ng kapatawaran ng kasalanan. Sa pamagitan ng Kanyang pangalan, magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Sumaksi sa Panginoong Yesus, yung mga apostol, yung mga propeta na siya ay Diyos, sabi rito, basahin ko po sa inyong muli. Kasi sila yung mga hinirang Ang humirang na Diyos Panginoong Yesus Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksing hinirang ng Diyos ng una. Yung mga apostol po yung hinirang niya. Sino ba humirang? Yung Panginoong Yesus. Kaya nga Diyos nga siya Ganun po Diyos yung sinasaksihan nila na sumampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Sabi nga, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kasi sinasaksihan nila, Diyos po yun. Ito po sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kita nyo nga yan, sasampalataya ka sa Kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. May tao bang ganon? Hindi tao po yung ganon. Sasampalataya ka sa Panginoong Yesus, tapos magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi po tao yon yung sasaksiyan mo. Diyos po yung sinasaksiyan nila na magbibigay buhay na walang hanggan. Kasi nga, wala naman pong tao makapagbibigay buhay na walang hanggan Ganon po yun. Kaya bulaan po yung mga mangangaral na ang Yesus mo tao, bulaan po yun. Ganun po. Ito po sabi ng mga apostol, yung kasi nga, ang magpapatotoo sa Panginoong Yesus yung mga alagad. Ito sabi ng banal na kasulatan, Pinatotohanan niya yung Panginoong Yesus na Diyos, na buhay na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Kasi siya nga yung humirang na Diyos sa mga apostol.
Ito sabi ng Panginoong Yesus dito sa sa 15:26 ng 1. Sa 1:15:26 hanggang 27. Tatapwat pagpariton ng mga aliw ay aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. O kita nyo nga yung Holy Spirit, magpapatotoo rin sa Panginoong Yesus na siya ay Diyos. At kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo ay nakasama ko buhat pa ng una. O yun o. Ang magpapatotoo sa Panginoong Yesus na siya ay Diyos, yung Holy Spirit, saka yung mga saksi niya, yung mga apostol. Yung mga nakakita sa Kanya. Kaya yung ating Panginoong Yesus, Diyos po yun. Hindi po yung tao. Wala pong tao magkakagawa ng mga makakapagbigay buhay na walang hanggan. O basahin ko po sa inyong muli. Kasi siya nga yung Diyos na humirang sa mga apostol. Sabi sa may Gawa 10:40, di ba? Na hinirang ng Diyos ng una. O sabi rito sa Gawa, di ba? O sila nga yung magpapatotoo sa Panginoong Hesus na siya yung Diyos. O at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. O basahin ko sa inyong muli rito sa 15:27. At kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo nakakasama ko buhat pa ng una. O yun magpapatotoo yung mga hinirang niya, yung mga saksi niya. Kaya yung nasa Isaias 43, ang Panginoong Hesus po yung tinutukoy doon na siya yung sasaksiyan ng mga apostol. Hindi naman nila pwedeng saksiyan yung Ama kasi yung Ama hindi naman nakita, hindi pa nagsasalita sa tao. Kasi nga walang makaparoroon sa Ama, sabi ng Panginoong Hesus, kundi sa pamagitan ko. Kaya yung sinasaksiyan nilang Diyos po doon, yung Panginoong Hesus, siya po yung Diyos. O basahin ko sa inyong muli rito para maintindihan nyo. Yung sinasaksiyan nilang Diyos, yung Panginoong Hesus. Yung humirang sa kanilang Diyos, sabi nga, na hinirang ng Diyos nung una, o yung mga apostol yung hinirang niya, di ba? Kaya yung Panginoong Hesus, Diyos po yun, hindi po yung tao na akala ng iba. Ito sabi, basahin ko sa inyong muli. Kasi yung sulat na ito sa Panginoong Hesus tumutukoy hindi naman sa Ama kasi bawal kang sumaksi, hindi mo nakita yung Ama, sasaksiyan mo. Kundi sinasaksiyan nila yung Panginoong Hesus na nakita nila at nahipo ng kamay nila, na yun yung Diyos. Ito sabi sa 43, basahin ko po sa inyong muli. Kayo aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili. O, sino ba pumili ng lingkod? O, di ba Panginoong Hesus? O, si Mateo, si Santiago, si Pedro, si Pablo. O, hindi naman pumipili yung Ama wala makaparoroon sa Ama, sabi ng Panginoong Hesus O, si Mateo, si Tadeo, o si Judas, o mga pinili niyang apostol. O, kaya yung sinasaksiyan nilang Diyos dito, yung Panginoong Hesus po tinutukoy doon. O, basahin ko po sa inyong muli. Kaya aking mga saksi, sabi ng Panginoon, aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin. At inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyo ang una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. O yun siya yung Diyos na tinutukoy po doon yung Panginoong Hesus. Kasi siya yung humirang na Diyos sa mga apostol sabi sa Gawa, di ba? O basahin ko sa inyong mali rito sa Gawa. Siya yung kasi yung humirang sa ng mga apostol. Siya yung Diyos na humirang. O basahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo. Dito sa may Gawa 10:41, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksing hinirang ng Diyos ng una. O yung Diyos yung humirang sa kanila Yung tinutukoy nilang Diyos dito, yung Panginoong Hesus, siya yung gumawa ng mga saksi niya, yung mga apostol po. Ganun po yun, siya yung hinirang na Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan, ang sumampalataya sa Kanya na siya ay Diyos o magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Ito po sa sa 1. Dito po sa 1. Kasi nga sinasaksiyan nila ng mga apostol. Kailan bago kasi sumaksi yung nakita mo? Bawal kasi sa Bible yung
Yung sasaksi ka, hindi mo nakita, may sa batas ng tao, titistigo ka, tapos di naman totoo, bawal yun. Kaya yung sinasaksiyan nila, Diyos po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan pag sumampalataya ka sa Kanya na siya ay Diyos, o ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Dito po sa unang 1, kasi nakita nila at nahipo ng kamay kaya yung sinasabi sa Isaias sa 43, yung saksing sinasaksiyan nilang Diyos, yung Panginoong Yesus po yun. Yun po. Ito, basahin ko sa inyo rito sa unang 1, 1:1 hanggang 5. Ito po. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. O yun, nahipo ng kanilang ng kamay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita. O nakita nila, at pinatotohanan at sa inyo'y aming binabalita ang buhay. Ang buhay na walang hanggan nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. At yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming binabalita sa inyo. Upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Yesu Kristo. At ang mga bagay na ito ay aming sinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa kanya na sa inyo ay aming binabalita. Ng Diyos ay ilaw at sa kanya ay walang anumang kadiliman. Walang kadiliman sa Diyos sino ba yung ilaw? Sabi ng Panginoong Yesus, ako ang ilaw sa sanlibutan. Sumasampalataya sa akin, hindi lalakad sa kadiliman. Sinasaksiyan nila rito, yung nakita nila, yung nahipo yung kamay na Diyos, yung Panginoong Yesus po yun. Kaya sabi rin ng Panginoong Yesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, magkakaroon ng buhay, hindi siya lalakad sa kadiliman, sabi ng Panginoong Yesus. Yun po, yung mga saksi ng Panginoong Yesus. Siya yung Diyos na pinatotohanan nila. Sabi ng Panginoong Yesus, basahin ko po sa inyong muli, kasi yung sabi rito, ang Diyos ay ilaw at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Yun yung Panginoong Yesus na tinutukoy nila na Diyos. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Kasi nakita nila nahipo ng kanilang mga kamay Ito, basahin ko sa inyong muli. Sa may unang 1 hanggang 5. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay at ang buhay na hayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming binabalita. Ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Yesu Kristo. At ang mga bagay nito ay aming sinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo ay aming ibinabalita. Na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Walang kadiliman sa Diyos sa Panginoong Yesus. Siya po yung ilaw, siya yung Diyos na tinutukoy doon. Ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Pinatotohanan din naman ng Panginoong Yesus yun na siya yung ilaw, sabi niya rito. Sabi niya rito na siya yung ilaw dito po sa may 8:12. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Sumusunod ka sa Panginoong Yesus, magkakaroon ka ng ilaw ng kabuhayan. Pagka lagi kang sumusunod, meron kang buhay na walang hanggan. Yan po ibig sabihin po nun. Siya yung, sabi ron sa may unang 1, 1:5, na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Diyos nga ang ating Panginoong Yesus Yung mga saksi po yun. Kaya pinatotohanan din naman ng Panginoong Yesus dito, na siya yung ilaw na Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus dito. Basahin ko po sa inyong muli.
Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi makakaroon ng ilaw ng kabuhayan." O yan o. Diyos nga kasi siya eh. Siya yung ilaw eh. O ganun po. Kaya, kaya mali pong, kaya hindi po saksi ng Diyos yun. Yung nagpapahayag na Panginoong Hesus tao, hindi po saksi ng Diyos yun. Saksi po ng W. Po kayo maniniwala doon kasi nga pinakita na sa akin ng Diyos yan eh. Ito pong sabi rin ng Panginoong Hesus dito, no? Sabi rin ng Panginoong Hesus dito sa may 1:12:35. Dito po sa 1:12:35. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, sasagitna ninyo ang ilaw. O sasagitna ninyo ang ilaw. Kasi nga siya yung ilaw na Diyos na walang kadiliman, sabi ng mga apostol eh. Kayo magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abuti ng kadiliman. At ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Samantalang nasa inyo ang ilaw, magsisampalataya kayo sa ilaw, upang kayo'y maging anak ng ilaw. O yun o. Yung ilaw na Diyos, yung Panginoong Hesus po yun. Yung siya po yung ilaw. Sabi doon sa may unang 1:5, na ang Diyos ay ilaw, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. O yung Diyos po ang Diyos po yun, yung Panginoong Hesus. Sa tinutukoy po doon. Sabi ng banal na kasulatan. O basahin ko po sa inyong muli. Dito po sa 1:12:35. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, sasagitna ninyo ang ilaw. Kayo magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abuti ng kadiliman. At ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Samantalang nasa inyo ang ilaw, magsisampalataya kayo sa ilaw, upang kayo maging mga anak ng ilaw. O para maging anak tayo ng ilaw, sumampalataya tayo sa ilaw, sumunod tayo sa ilaw. Yun, para maligtas po tayo. Ganun po yun. Diyos po yung ating Panginoong Hesus na nagkatawan tao. Yun po yung nasa Isaias 43. Siya yung sinasaksiyan ng mga apostol na Diyos. Ganun po. Kasi nga, pag sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi Diyos siya. Ito sabi ng, sinaksiyan din ng mga apostol. Ito po ang sabi ng mga apostol, no? Tayo may buhay na walang hanggan doon sa Diyos na yon. Ito po sa may unang 1:5-11. Ito ang patotoo, tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang di kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. O yun o. May buhay na walang hanggan ang sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa Diyos na anak ng Ama. Ganun po, meron kayong buhay na walang hanggan pag sumampalataya kayo. Kailangan may gawa kasi nga, kailangan sumunod ka sa ilaw. O hindi ka lalakad sa kadiliman para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun po ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Kasi Diyos siya eh. Ito, basahin ko sa inyo rito sa 20. Sa unang 1:5-20. At alalaman natin na parito ang anak ng Diyos na tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa Kanya na totoo sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. O buhay na walang hanggan, sinaksiyan ng mga apostol, yung Panginoong Hesus po yun. Siya po yung sinasaksiyan na Diyos ng mga apostol. Pero yung topic natin, no, yung huling sugo ng Diyos bago dumating ang Panginoong Hesus. Binasa ko lang sa inyo yung mga apostol na saksi niya kasi siya yung nakasulat sa Isaias eh. Siya po yung saksi. Ito pong huling sugo ng Diyos ng Panginoong Hesus itong nasa Apokalipsis 11 bago po dumating ang Panginoong Hesus. Kasi merong sekta dyan eh, siya raw yung huling sugo. Meron bang huling sugo? Eh patay na. Pagka huling sugo, hindi po huling sugo yun kasi
Sabi niya, huling sugo daw siya. Meron bang huling sugo, patay na? Hindi na masusugo yan, patay na. Ito po yung huling sugo, yung nasa Apokalipsis. Kasi maraming nabubulag yung mga bulang propeta na yan eh. Yung sugo raw siya sa huling araw. Hindi po yung sugo sa huling araw. Ang sugo po sa huling araw, yung mga anghel, saka yung 144,000, babalik ang Panginoong Hesus dito kasama yung 144,000 saka yung mga anghel. Yung susuguin sila ng Ama. Sila po yung tunay na huling sugo. Pero bago yung dumating yung huling sugo ng Ama ng Diyos, kasi ang second coming ng Panginoong Hesus, kasama niya na yung mga anghel saka yung 144,000. Yun po yung tunay na huling sugo. Hindi po yung leader nila na sabihin nila, yun daw yung huling sugo. Ang huling sugo, before coming our Lord Jesus Christ, yun po yung 144,000, saka yung Panginoong Hesus, saka yung mga anghel. Sila po yung huling sugo na babalik sa sanlibutan. Yun po yung tunay na huling sugo. Pero bago yun, no, meron po munang huling sugo. Ito pong nasa Apokalipsis 11, ito po yung huling sugo. Ito, basahin ko po sa inyo. Dito po sa 11, 11.1, patuloy. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos, at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang looban nasa labas ng templo, pabayaan mo at huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay sa mga bansa. At kanilang yurakan na 42 buwan ang banal na syudad, na may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi. O yan, yung dalawang saksi ng Panginoong Hesus to. Bago siya bumalik uli sa sanlibutan, yung second coming niya. Ito, yung huling sugo ng Diyos. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi. O yun, saksi rin ng Panginoong Hesus to eh. Kaya yung may saksi sa Isaias, ang tinutukoy po doon yung Panginoong Hesus. Gaya rito sa Apokalipsis, yung dalawang saksi. O basahin ko po sa inyong muli. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi. O yun o. At sila ay magsisipang hula na 1,260 araw. Mararamdam ng magaspang na kayo. Ang mga ito ay ang dalawang punong ulibo at ang dalawang kondelero na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. O yun, nakatayo sa Panginoon ng lupa. At kung nasain ng sino man na sila ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sino man sila ipahamak, kailangan ng mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito may kapangyarihan magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at papahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. At pagka matapos na nila ang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa kaliliman ay babaka sa kanila at papagtagumpayan sila at sila'y papatayin. At ang kanilang bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. O kita nyo nga yung saksi rito, ang Panginoon nila rito, yung Panginoong Hesus, yung pinako sa krus. O yung magaganap yung mga huling sugo sa ano po to, sa may Sodoma at Ehipto, doon po magaganap yung huling sugo. Sa ayon sa banal na kasulatan, ito patuloy ko po. Ang mga ito ay mula sa gitna ng bayan at ang mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanonood sa kanilang bangkay na 3 araw at kalahati, at hindi itutulot na ang kanilang bangkay ay malibing. At ang mga nanaan sa ibabaw ng lupa ay magagalak tungkol sa kanila at mga tutuwa, at sila ay magpapadala ng mga kaloob, sapagkat ang dalawang propetang ito ay nagpahirap sa nangananahan sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos ng 3 araw at kalahati
Ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila at sila'y nangagtindig at dinatna ng malaking takot ang mga nakita sa kanila. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, "Umakyat kayo rito," at sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. O ito po yung huling sugo, yung mga huling sugo, yung dalawang saksi ng Panginoong Hesus. Ito po sa Apokalipsis, sa 11:1 hanggang 12. Yun po yung mga huling sugo before our Lord Jesus Christ is coming back. Ganon, second coming. Yun po yung huling sugo. Pero ang pinakahuling sugo, yung mga 144,000, saka yung mga anghel, saka yung Panginoong Yesus. Yun po yung talagang huling sugo. Hindi po yung leader nila ang huling sugo, kasi may leader dyan. May leader dyan, siya daw yung huling sugo. Mali po yun, mga bulaan po yun. At basahin ko sa inyong muli, no, para maintindihan nyo. Ito yung huling sugo, yung nasa Apokalipsis 11. Ito, basahin ko sa inyong muli rito. Sa Apokalipsis 11:3 na lang. At may pagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila ay magsisapang hula na 1,260 at 60 araw, at taramtan ng magaspang na kayo. At ang mga ito ay ang 2 punong ulibo at ang 2 kandelero nakatayo sa harapan ng Panginoon ng buong lupa. O yung buong Panginoon ng buong lupa ang tinutukoy rito, yung Panginoong Hesus po yun. At kung nasain na lang sino man sila ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sino man na sila ipahamak, ay kailangang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito ay may kapangyarihan magsara ng langit upang wag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula, at may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ng lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. At pagka matapos nila ang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila. At pagtatagumpayan sila at sila ay papatayin. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. O yung dalawang sugo dito ng Panginoong Hesus, saksi. O yun yung Panginoon nila, yung sinasaksiyan nila yung Panginoong Hesus. O, na doon din naman pinako sa krus ang Panginoon nila. At ang mga ito ay mula sa gitna ng bayan, at ang mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanonood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati, at hindi tinulot na ang kanilang mga bangkay malibing. At ang mga nanaan sa ibabaw ng lupa ay nangagalak tungkol sa kanila at mga tutuwa, at sila ay magpapadala ng mga kaloob, sapagkat ang dalawang propetang ito ay nagpahirap sa nanganaan sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hinga ng buhay mula sa Diyos ay pumasok sa kanila, at sila'y nangagtindig at dinatnan ng malaking takot ang mga nakita sa kanila. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, "Umakyat kayo rito." At sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. O yun po yung huling sugo. Yung sabi sa Apokalipsis, yun po yung huling sugo ng Panginoong Hesus bago siya dumating dito. Yung 2 punong ulibo, o sabi rito, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. O yung Panginoon nila, yung Panginoong Hesus eh. Yung 2 saksing punong ulibo. God bless po. Sana naunawaan nyo yung huling sugo. Yung mga huling sugo, yung pong nasa Apokalipsis 11:3 hanggang 12 po. Yun po. Pero ang pinakahuling sugo po ng Ama, yung 144,000, saka yung mga anghel, at saka Panginoong Hesus. Before our Lord Jesus Christ is coming back. Ganun po yun. God bless po. Sana naiintindihan nyo yung huling sugo. Hindi po yung nagpapanggap na sekta dyan, siya daw yung huling sugo. God bless. Magandang gabi po. Pakisubscribe mo lang po ako sa sa YouTube po, Regent Santos. Instead of donation lang po, yung nyo po, yung subscribe nyo po. Regent Santos po, pakisubscribe nyo po sa YouTube. God bless po.
Abang lang po kayo sa mga video ko, mga biblical po ang tinuturo ko po rito. Ingat po kayo, God bless. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus.